pag-usapan natin ito, no? So mukhang lumalabas. Talk about how this was revealed, etong identity or tumalabas sa tunay na identity ni Alice Guo. Oh. Marami talagang nagtulong-tulong dito, Christian, especially mga government agencies natin. I have to give credit to all of them. Very cooperative yung mga government agencies natin. Pag humingi kami ng datos, in 1 or 2 days, nasa committee na yung datos. At isa sa pinaka naging lead namin dito ay ibinigay ng Bureau of Immigration. Nung tinatanong namin sila, paano nakapasok yung mga pamilya ng Guo dito? At bakit hindi nyo mahanap sa computer yung pagpasok nila? At I remember yung representative ng BI sabi, at that time kasi hindi pa computerized, no? Wala pa tayong mga biometrics. Sabi niya, pero meron kaming gustong kausapin yung BOI because parang nung tinignan nila yung dokumento, meron silang special investors resident visa. So we reached out to BOI, and nung nag-reach out kami sa BOI, true enough, pinadala nga yung picture ni Guo Huaping, yung bata. So pinadala, and then we showed it to the public na ito na si Alice Guo. Itong batang ito na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Pero may kasunod pala yung letter ng BOI, meron palang biometrics. So pala, pag kumukuha ka ng special investors resident visa, they take your picture, yung most recent picture mo kasi mag-i-issue sila ng ID. And then they take your biometrics per thumb lang, no, ang kukunin nila. So kasama yung biometrics, pinadala rin nila yung thumb mark. So dito na nag-request yung committee na i-validate ng NBI kung merong NBI clearance si Alice Guo. At true enough, meron rin siyang NBI clearance. So yesterday nga, NBI revealed na match yung thumbprint ni Guo Huaping at yung NBI clearance si Alice Guo. At sabi nga ni Director Santiago, infallible to. So walang, ibig sabihin hindi magkakamali dahil international at gold standard yung fingerprint matching technology at fingerprint matching concept na ginagamit to sa maraming dokumento, crime, even adoption. So maraming ginagamitan to. So talagang walang kaduda-duda na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Okay, so ang implication niyan, hindi Pilipino itong si Alice Guo o yung nagpapakilalang Alice Guo dahil nag-match yung fingerprint niya doon sa fingerprint na made available na nag-apply siya for the special investors resident visa. Chinese siya ron, tama po ba? Correct. Yan ang implication. Tama ka doon. Yung passport ni Guo Huaping ay Chinese. So chinek rin namin, baka nag-naturalize si Guo Huaping in the process. Chinek namin ang PSA, ang Bureau of Immigration, at wala silang nakitang any naturalization papers. So to date, si Guo Huaping is still Chinese. Dahil hindi naman siya nag-naturalize. At nung nag-match nga yung fingerprint, since Chinese pa si Guo Huaping, at obviously si Alice Guo ay Chinese rin. Okay, ang next question, paano siya nag-transition from Guo Huaping into Alice Guo? Okay. May nakita rin kaming unusual trend. Noong 2008 to 2011, si Alice Guo at si Guo Huaping in and out of the Philippines. Lumilipad sila, bumabiyahe sila. And si Guo Huaping was using her Chinese passport. So it goes to show that Guo Huaping and Alice Guo were using both their Philippine and their Chinese passport. Ginagamit niya itong dalawang passport. Pero tumigil siya noong 2011. Philippine passport nilang ginagamit ni Alice Guo. At the same time, in 2005, si Alice Guo, dito na lumabas yung kanyang fake birth certificate. No? Dito na nagsinungaling yung kanyang ama na nagbigay ng mga fake information. At dahil nga Filipino yung doon sa fake birth certificate niya, Filipino yung father, si Amelia Lial, Filipino rin, yung anak magiging Filipino rin. Yung anak, itong si Alice Guo at yung tatlo pang mga kine-claim na kapatid ni Alice Guo.
Okay. So ano po yung significance ng 2011 at bakit huminto na si Alice Guo sa paggamit ng Chinese passport? Hindi namin alam kung bakit. Maybe siguro gusto niyang ma-establish na Filipino na siya talaga. Hindi namin alam particularly kung bakit. Pero ang hinala namin, meron pa rin siyang Chinese passport ngayon. Wala lang kaming evidence, no? But ang hinala ko meron. Because yung father niya Chinese, yung biological mother niya Chinese, um, walang dahilan din kung hindi niya i-renew yung Chinese passport niya. Hindi lang niya ginagamit. Mm. So, basically parang merong isang tao, dalawa identities na lumalabas 'no, tama po ba? So, Chinese Correct. Go Walking tapos Alice Guo. Tama, Okay. tama. But ang totoong pangalan niya is Guo Huaping. No, naging alias niya lang niya itong si Alice Guo dito sa Philippines. Paano niya nakuha yung Alice Guo o yung Alice Leal Guo na pangalan? Diyan yung lalabas naman yung revelation na pinakita ni Senator Risa Hontiveros yung in 2005 meron ding pumunta sa NBI at kumuha ng NBI clearance na ang pangalan Alice Leal Guo. Na the same birthday, iba lang yung address. No? At may biometrics rin tong tao. No? So, hindi namin alam kung sino yun, kung totoong tao ba yun, kung computer glitch yun, o kung yung NBI ba ay nagkamali lang. We requested NBI to investigate further. But ang hinala namin, may identity theft rin. Ibig sabihin, yung totoong Alice Lialgo, kinuha ni Alice Go na mayor yung identity. But wala pa kaming evidence doon. No? May picture lang kami nung NBI clearance nung isa pang Alice Lialgo. Kasi parehong-pareho po 'no, first name, middle name, tsaka last name, same birthday. Pero Yes, magkaiba na itsura, 'di ba? Ibang correct. tao. Magkaiba yung itsura, pero ang totoong birthday kasi ni Go Huaping is August 31. No, hindi I think July yata yung kay Alice kay Mayor Alice Go. So, obviously even yung birthday niya peke. Mm. Sinungaling rin. Yung kanyang birthday hindi totoo 'yun. Yung totoong birthday niya is August 31. Kaya nga to be honest um, Christian, lahat ng nasa birth certificate niya kasinungalingan eh. Even Mm. birthday, hindi nila sinabi yung totoong birthday, peke rin yung birthday niya doon. In fact, yung Oo. year, hindi totoo. Her birth year, today, ang kanyang claim, she's 38 years old. Pero doon sa kay Guo Huaping, -3. So mga 34, 35 lang si Guo Huaping. 'Pag ganyan ba, ano bang options available? Dapat ba i-DNA na 'yan or whatever? Ano bang puwede pang gawin ng I Senado? think I think ang pinakamatibay ay itong fingerprint matching. Wala na itong kumbaga wala ng lusot. Si Guo Huaping ay si Alice Guo. Talagang ano na yan, it's a gold standard for identification. Kaya yan ang pinakamatibay na pwedeng gamitin ng gobyerno natin. May information din po ba kayo, Senator, kung paano niyang nakuha yung identity ng real Alice Guo? Kunwari meron ba yang parang sindikato involved? Baka naman meron tagaloob din ng NBI, I don't know. Pero That's a papaano kaya? Hindi namin alam, no? But that's a very good question kasi may mga instances like for example, during may isang hearing sa Blue Ribbon tinignan rin itong case ng late registration. Meron silang na-detect na mga peking birth certificate na galing sa mga patay or galing sa malalayong lugar. So, totoong tao sila pero patay na. Or totoong Mm. tao sila pero hindi doon sa bayan na yon, sa ibang bayan. So may mga ganun na cases rin nakita ang PSA when they were investigating the birth certificates through late registration. Nakakatakot 'to, Senator 'no? Ibig sabihin puwedeng ordinaryong Pilipino, hindi mo alam meron pala nag-e-exist na isa pang tao, ginagamit yung lahat ng information about you. Parang Yun gano'n ang po 'yan 'no? tama ka doon, nakakatakot yan kasi pwede siyang for example, ito ngayon, si Alice Go, I'm sure mabablacklist yan sa Bureau of Immigration. Pag yung totoong Alice Go, lilipad or will pass through our immigration, mahihinto siya doon. Or kung magkaroon ng criminal issue itong si Mayor Alice Go, lalabas yun sa records, baka pagkamalan yung totoong Alice Go
na itong pareho lang sila, no? So ano yan, magiging complication rin yan. But so far parang walang lumalabas naman itong isang Alice Lialgo, parang wala pang lumalabas kung sino talaga siya. So tuloy pa rin ang investigation ng NBI dyan.